Magandang umaga, Pilipinas! Bago po tayo magpatuloy para sa isang reaksyon, magkantahan po muna tayo. Alright! Sa darating na halalan, pipiliin ko mga matitino. Tutukaw Singbam Aquino, Nery Kiko Espirito, Llamas at Franz Castro, dalhin sa Senado. Sina Bato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo. Kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. 1, 2, 3, hello ICC, pasok na kayo dali. Wag papatay-patay, baka tumakas si tatay. Woo! Alright mga kaibigan, yan po ang ating maigsing intermission number para po sa mga botanteng Pilipino. Sana'y sa susunod na eleksyon, matuto na tayo, maging smarte tayo sa pagpili ng mga kandidato. Huwag na sa mga traditional politicians, mga trapo kagaya nila Aimee, Bato, Lapid. Sino pa ba dyan? Marami sila. Dapat po iboto natin ang mga bago at mga matitino. Yan. Alright mga kababayan, pag-usapan po natin, maigsi lang po itong reaksyon na ngayon, alas 9 ng umaga. So, malapit na mag-alas 9. Na ngayon po ang paghamon ng duelo ni Kawaldi Carbonell sa batang Duterte, si Mayor Baste Duterte. Hinamon po siya ng duelo sa may luneta sa harap mismo ng statue of our greatest national hero, Dr. Jose Rizal. So titignan po natin kung matatapang nga mga Duterte. Makikita po natin yan kung kagaya din kaya ng kanyang tatay na inindyan hindi sumipot sa usapan nila ni Kawaldi noon sa Davao. Nung itong si Mayor Rodrigo Duterte, hinamon niya po ng duelo si Kawaldi sa mismong Davao po. Pero nung pagdating po ng oras na yun, alas 9 sa Davao, sa harap ng munisipyo, wala. Hindi po sumipot si Mayor Duterte. So ano kaya? Nabahagang buntot? Natakot? Hindi po natin alam. Titignan po natin ngayon kung talagang matapang tong si Mayor Baste Duterte dahil hinamon nga po siya ng duelo ni Kawaldi. This time, si Kawaldi naman ang naghamon sa mga Duterte. At sabi po ni Kawaldi, I remember na kahit dalhin mo pa ang iyong mga kaibigan na sila Bato de la Rosa, Bongo, etc. etc. Alam niyo po, matapang. Hindi po duwag tong si Kawaldi. Sa edad niya pong, I think, nasa 80 na pong pataas ang kanyang edad. Pero hindi po siya natatakot sa mga Duterte. Talagang patay kung patay, haharapin niya po. Yan po ang sabi niya sa kanyang vlog. Ito po ay kanyang pagkakataon. Dahil sabi niya, since nalalagay na rin po ang kanyang buhay sa alanganin, dahil po sa mga Duterte, at pinaniniwalaan niya po, sabi niya, wala akong ebidensya. Pero ang nararamdaman ko at alam ko, na ang dumali kay Percy Lapid ay walang iba. Ang utak, sabi po niya,
ay si Digong Duterte. Yan po ang kanyang pahayag. Tayo po I was just quoting him kung ano po yung sinabi niya. So mga kababayan, tara po sa Luneta. Tignan po natin, manood po tayo kung meron po tayo makikitang palabas. Dahil ang feeling po natin, wala. Takot po ang mga taga Mindanao, mga taga Davao. So hindi po sila sisipot sa hamon ni Kawalde Carbonell. Siya po ang journalist na may paninindigan, matapang, lalo na po dyan po sa West Philippine Sea. Talagang lagi po niyang inaatake ang mga Duterte, ganun na rin po ang China. Iyan, si Kawalde Carbonell. Matapang, makabayan, may paninindigan. So, panoorin po natin, tignan po natin. Kung meron nga pong tapang itong si Baste Duterte. Nagalit po si Kawalde Carbonell dahil po sa pahayag ng mayor na to. Mayor Baste Duterte. Alam niyo po yung sinabi niya noon na I remember na pag makabalik daw po sila sa pwesto ay pasasabugin niya, bobombahin niya ang Ilocos Norte. Iyan, alam naman po natin kung sino pong pinatatamaan niya dyan. Of course, ang Pangulo. Dahil ang Ilocos Norte, yan po ang teritoryo, that is the turf of our incumbent president na si Bongbong Marcos. Kaya yan po ang sinabi niya, pasasabugin niya ang Ilocos Norte, kagaya ng ginawa daw nila sa Marawi, kung saan sinira po nila ang Marawi City. Marami po tayong mga kababayan doon na naapektuhan. Sinira ng Duterte ang Marawi City. Binomba, marami po mga facilities, structures, mga bahay, ang nasira kasama na dyan ng buhay. So mga kababayan, nagalit po dyan si Kawalde dahil po sa pahayag ng mayor na to, na si Baste Duterte na gaya po ng kanyang tatay, mayabang din po ang itsura niya. Ganun din po ang kanyang pananalita. Makikita po natin ngayon. Kung meron ngang tapang na taglay itong si Baste Duterte, hinamon siya ng isang matanda. Oh, partida yan. Matanda. Ikaw, bata ka. So titignan natin kung papalag, kung sisipot. Wala, pag hindi po siya sumipot, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Sila po ay magaling sa salita. Sila po ay magaling kung marami po sila. Sila po ay magaling kung may armas sila. Pero kung ang laban po is patas ang laban, hindi sila lumalaban. Yan po ang magiging konklusyon natin kung hindi po siya sisipot sa tinakda ni Kawalde Carbonell sa Luneta, alas 9 ng umaga, ngayong araw, November 10, Philippine time. So, malalaman po natin yan. Kung meron nga pong isang Baste Duterte na matapang na magpapakita sa Luneta, malalaman po natin yan and we can conclude kung talagang maisog nga siya. Malalaman po natin kung maisog o baka naman mautog. Baka naman hindi po maisog yan kung hindi po siya sisipot. Dahil mahilig po sila sa mga maisog rally na yan. Pero pag ipinatawag naman sa Quadcom, wala, tiklop. Pinatawag sa lower house, tiklop. At ano po yung mga threats niya? Sipain po pa yung mga yan. Nako, mayabang po talaga. At alam po natin na hanggang salita lang po yan, matapang lang po yan kung meron siyang armas at mga kasama at maraming mga battalion of bodyguards yan. Diyan po sila magaling. Kung meron po silang kasama, pero kung ang labanan is patas, nako, tiklop yan. Maliwanag. Hindi ka uurungan ni Paduano, Congressman Paduano. Hindi ka uurungan ni Congressman Acop, Congressman Abante at iba pa. Mga kasama po nila sa Kongreso. Alam niyo, sinasabi nila na wala daw po yung Quadcom na yan. Pero mga kaibigan, ang Quadcom po ay legit para sa akin.
ito po ay mas makabayan kaysa po sa Senado. Sa Senado, wala po yan. Tiklop din po silang lahat, lalo na po si Pimentel. Dahil andyan sila Bato, Bongo at mga kasamahan. Kaya malakas po ang loob niyang umattend sa Senado dahil yan po ay pabor sa kanya. Ang playing field ay para sa kanya, pabor na pabor. Dahil hawak niya po ang karamihan sa mga senador, kagaya nila Jinggoy, Robin Padilla, at iba pa. So, pero po sa lower house, wala. Talagang patas po dyan ang labanan, kaya hindi po siya lumalaban ng patas. Yan po ang maliwanag dyan. Yan, kaya wala. Mahina, takot. Ang tinatawag nila maisog. Ang panlaban ng maisog ay wala din. Takot pala. Duwag din, naduduwag sa imbitasyon ng Quadcom. So mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Atin pong abangan ang duelo, ang paghaharap ni Baste Duterte at Kawaldi Carbonell sa Luneta. Malalaman po natin yan. 9:00 ng umaga ngayon. Ilang minuto na lang po at mag-9:00 na. Malalaman po natin yan. Pero ang feeling ko po dyan, wala. Hindi po yan sisipot. Dahil takot yan. Takot. Then alam niyang sharpshooter. Sharpshooter po si Kawaldi Carbonell. Lagi po yung nag-iinsayo sa may firing range, sabi niya. Kaya takot. Alam po nilang sharpshooter si Kawaldi. Kaya, yun. Ang laban po nila ay usually mga patraidor. Ang laban po nila ay yung hindi patas. Kung marami po sila, dyan po sila magaling. Dyan po sila mayabang kung marami sila. Kaya, kita mo sa mga anak, itong si Vice President. Ang dami pong bodyguards para pong pupunta po sa giyera. 430 guards, bodyguards. Ano ba naman yan? Nakikita natin na na hindi siya matapang. Dahil kung matapang ka, kahit na iisa lang ang bodyguard mo, talagang susuungin mo or haharapin mo ang danger. Pero sila wala. Masyadong napakaraming bodyguards. Alright mga kababayan, tutukan na po natin. Tara sa Luneta, panuurin natin kung meron ngang mangyayaring duelo between Kawaldi Carbonell at Mayor Baste Duterte. Okay mga kababayan, marami pong salamat sa inyong panunood. Please subscribe po sa aking Mumunting channel at sana'y i-like po ninyo at i-share sa inyong mga kapamilya at mga kaibigan. Alright, good morning once again, Luzon, Visayas, Mindanao, at ganun din po, kumusta sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang sulok po ng daigdig. Marami pong salamat sa inyong panunood.